Hello, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our ano ba to? Our topic for tonight. How is the name written in the heaven? The book of life. Our topic for tonight. Our topic for tonight. How is the written the name of the book of life? Is this our topic for tonight? For the written, the name, the book of life need the serve to God and then the partaker the gospel. For your name is the written, the book of life, the heaven, according the Holy Scripture. Need the partaker, everyone, and then serve to God. For your name is the written, the heaven, the book of life. Like the first era and the all servant of God and the apostle. All of apostle is the name is the written, the book of life, according the Holy Scripture. Our topic for tonight. Ayun po. Para po masulat ang pangalan natin sa Aklat ng Buhay, dapat po bumahagi po tayo sa Ebanghelyo, tapos maglingkod po tayo sa Diyos para masulat po ang ating pangalan sa Aklat po ng Buhay. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Gaya ng mga apostol at ng ibang mga naglingkod sa Diyos, nakasulat po yung kanilang pangalan sa aklat po ng buhay. Kailangan po, babahagi po tayo sa Ebanghelyo. Ganun po, para masulat po yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Kailangan magbabalik loob sa Diyos po para yung pangalan masulat po sa aklat ng buhay. Ganun po. Kasi po lahat ng masama na hindi makapagbabalik loob sa Diyos o lilipulin po ng Diyos yun. Ganun po. Kaya kailangan magbalik loob po sa Diyos ang tao para maligtas po yung tao. Ganun po. Kailangan maglingkod po sa Diyos yung tao para maligtas, masulat yung pangalan sa aklat po ng buhay. Ganun po. Kasi lahat po ng hindi makapagbabalik sa loob sa Diyos o lilipulin ng Diyos lahat po yung mga masasama. Sabi po ng Panginoon. Ito po sabi ng kailangan magbalik para magbalik loob sa Diyos, masulat yung pangalan sa aklat ng buhay, maglingkod sa Panginoong Diyos. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi lahat ng masama, lilipulin po ng Diyos yun. Yung mga hindi makapagbalik loob sa Diyos. Hindi ka maliligtas pagka hindi ka nagbalik loob sa Panginoong Diyos. Kasi lahat po ng masama, o lilipulin po ng Diyos yun. Yun po yung sabi ng
banal na kasulatan. O, para masulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay, o magbalik loob tayo sa Diyos, magbumahagi tayo sa Ebanghelyo, o maglingkod tayo sa Panginoong Yesus, sa Ama at Anak, ganun po. Kasi lahat po ng masama, lilipulin ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung mga sumusuway sa utos ng Diyos, kasi lahat po ng sumusuway sa utos ng Diyos, pag alam mo na yung utos, kaaway po ng Diyos yun, ganun po. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin, ganun po, laban sa Diyos yung ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, kasi lahat ng masama lilipulin ng Diyos. Kailangan magbalik loob sa Diyos yung tao. Ito po sa mga awit, 37, 38. Tungkol sa mga mananalangsang, mga lilipol silang magkakasama. Ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay, o mahihiwalay yung masama Kasi lilipulin ng Diyos lahat yung masama. Ganun po. Kailangan makapagbalik loob sa Diyos yung tao para maligtas, o ganun po. Kasi lahat ng masama lilipulin ng Diyos, di ba? Sabi rito. O ito rin po sa mga awit. Para sulat po kasi yung pangalan natin sa aklat ng buhay. O magbalik loob po tayo sa Diyos. Need to the partaker of the gospel and then serve to God. For the name is written to the book of life according the Holy Scripture. Kasi lahat ng masama lilipulin ng Diyos. Ito po sa mga awit din. 145:20. Ingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya. Ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya, o lilipulin ng Diyos yung masama pag di ka nagbalik loob sa Diyos Kailangan po ng tao na magbalik loob sa Diyos para maligtas, masulat yung pangalan sa aklat po ng buhay. Kailangan maging alipin tayo ng Diyos, hindi po ng kasalanan, hindi po ng kasamaan, ganun po. Para maligtas po tayo, masulat yung pangalan sa aklat po ng buhay. Ito, sabi ng Diyos dito, kailangan magbalik loob. Ito po sabi ng banal na kasulatan din dito. Sa mga awit, 7:12. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang inihasa ang kanyang tabak. Kanyang inakma ang kanyang busog. At inihanda at hindari naman niya ang kasangkapan ng kamatayan. Ang kanyang pinagniningas ang kanyang mga pana. O yun. Yun, pagkakailangan, magbalik loob yung tao sa Diyos para maligtas. Maglingkod sa Diyos, o masulat yung pangalan sa aklat ng buhay. O basahin ko sa inyo muli rito. Sa mga awit, 7:12. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang ihasa ang kanyang tabak. Kanyang iakma ang kanyang busog at inihanda. Hindari naman niya ang mga kasangkapan ng kamatayan. Kanyang pinapagningas ang kanyang mga pana. O yun pinagniningas niya ang kanyang mga pana. O may pana ang Diyos kasi hindi natin nakikita. Ganun po. Kaya sabi niya nga kay Pedro, di ba? Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Yung Diyos may tabak siya na hindi natin nakikita. Kaya nga ang salita ng Diyos ay buhay, di ba? Mainam na tabak kaysa alinman tabak na may dalawang talim. So may siyasat ng puso't isip ng utak sa buto, sabi ng banal na kasulatan. Ganun, may tabak ang Diyos na hindi po natin nakikita. Kailangan magbalik loob sa Diyos yung tao para your name and written the book of life. Ganun po. Kailangan magbalik loob.
kailangan babahagi ka sa Ebanghelyo para masulat ang pangalan doon sa langit. Ganun po, para masulat yung pangalan sa Book of Life sa langit. Ito pong gaya ng mga apostol, di ba? Bumahagi sila sa kasi yung kasalanan kasi laban sa Diyos yun eh. Yung kakasala kayo, alam mo na yung utos, tapos sinusuway mo. Laban po sa Diyos yun, yung mga nakakasala sa Kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Aalisin niya yon sa aklat ng buhay, yung magkasala sa Kanya, sabi niya. Yung sinadyang kasalanan pero kung hindi mo naman alam pa yung kasalanan, diba? Ganun, pag di mo pa alam, yung sinadyang kasalanan, laban po sa Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, sa Mateo 12:30. Ang di sumasa akin, ay laban sa akin. At ang hindi nag-iimpok na kasama ko, ay nagsasambulat. O yun yung laban sa Diyos kasi, yung mga kasalanan po yun. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Sabi nga, bakit kayo nagsisalangsang sa akin? O? Bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat na nagsisalangsang laban sa akin. Basta yung pagsuway sa utos laban po yun sa Diyos, yung mga ganun. Aalisin niya po yun sa aklat ng buhay, sabi ng Diyos dito sa Kasi yung mga kasalanan, laban sa Diyos po yun. Yung alam mo na yung utos, no? Sinusuway mo pa, laban po yun sa Diyos. Aalisin niya yon sa aklat ng buhay. Ito, yung kasalanan kasi, kaya lahat ng masama, sabi ng banal na kasulatan, di ba, lilipulin niya. O ganun, lilipulin ng Diyos. Kaya kasi yung kasalanan, laban po sa Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Jeremias 2:29. Bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat na nagsisalangsang laban sa akin, sabi ng Panginoon. O yun laban sa Panginoon. Kaya nga yung lahat ng masama ay lilipulin ng Diyos yun pagka yung hindi nakapagbalik loob sa Diyos. O para maligtas, masulat yung pangalan sa aklat ng buhay, dapat magbalik loob sa Diyos, bumahagi sa Ebanghelyo o maging alipin ka ng Diyos. Ganun po, para maligtas. Kasi yung mga hindi makapagbabalik loob sa Diyos, yun po yung magkasala sa Kanya, aalisin niya yun sa aklat ng buhay. Ganun po. Kaya kailangan magbalik loob yung tao sa Diyos kung alam niya na yung utos. Ganun po. Kasi aalisin ng Diyos yung Kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ito po sabi ng Panginoong Diyos dito. Kasi yung kasalanan pagka hindi po pa alam yung kasalanan pwede pa yun kung alam mo na bawal ka nang makasalang sinasadya sa Diyos, laban ka na sa Diyos nun. Aalisin ng Diyos yun sa Kanyang aklat. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. May Exodo 32:33. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. O aalisin sa aklat ng Diyos yun, yung laban ka sa aral ng Diyos, sa mga utos niya, hindi ka sumusunod. O ganun, laban sa Diyos yun. Kasi hindi ka sumusunod, yung mga alam na yung mga utos yun yung mga nakakaalam na. Kasi mga alipin ka ng kasalanan nun. Kailangan yung tao maging alipin ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus. Makikipagtipan ka sa Kanya, babahagi ka sa Ebanghelyo. Ganun po, babahagi ka. Gaya ng mga apostol, bumahagi sila sa Ebanghelyo. Ganun po, kailan babahagi po tayo sa Ebanghelyo, yung
Kasi yung ginagawa nating mabuti, hindi po nakakalimutan ng Diyos yun, yung tumulong tayo sa kapwa o nagandog tayo, hindi po nakakalimutan ng Diyos yun. Kailan babahagi tayo sa aral niya, maging alipin tayo ng Panginoong Diyos para yung pangalan natin masulat sa aklat ng buhay. Ganun po. Kailangan maging alipin tayo ng Panginoong Yesus. Yung alipin tayo ng Diyos ng katwiran. Kasi nga, pagkalaya ka sa katwiran, o hindi ka maliligtas. Sabi ng banal na kasulatan, sabi nga ng Panginoong Yesus, ako ang puno ng ubas, kayong aking mga sanga. O, pagka kayo hiwalay, wala kayong magagawa. Para kayong sanga na pinuputol, na sinusunog sa labas ng bayan, sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Yung paglaya ka sa kasalanan, yung sa katwiran, ito po sabi ng Panginoong ni Apostol Pablo rito na pinasulat ng Diyos. Pagkalaya ka kasi sa kasalanan, ang wakas, alaya ka sa katwiran, hindi ka alipin ng Diyos, ang wakas mo nun na kamatayan. Kailangan ang tao maging servant to God o partaker the gospel. For the name, your name is written to the book of life. Ganun po, para masulat yung pangalan sa aklat ng buhay, kailangan maging bumagi sa Ebanghelyo, maglingkod po sa ating Panginoong Diyos. Ganun po sa ating po mag-ama. Ito sabi ng banal na kasulatan, no, pagka yung hindi ka bumabahagi sa Ebanghelyo, o ano ka nun, yung laya ka sa katwiran nun, ang wakas mo, kamatayan, sabi rito. Kaya nga sabi nga di ba? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Datapot ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, di ba sabi nun? O ganun, ito sabi po ng banal na kasulatan, no? Pagka yung hindi ka partaker the gospel, o your end is going to death. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Sa Roma 6:20, sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo laya tungkol sa katwiran. O yun, laya ka sa katwiran. Kailangan hindi ka laya sa mga aral ng Diyos para servant ka ng Diyos o masulit yung pangalan mo dun sa aklat ng buhay. Ano nga ang pinupungan ninyo sa panahong yaon, sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. O, tayo nga, kamatayan yung hindi ka partaker about the gospel. Kailangan need the partaker and then serve you to God. For you are saved, your name is written to the book of life. Kailangan maging babahagi ka sa Ebanghelyo para yung pangalan mo masulat dun sa aklat po ng buhay. Gaya ng mga unang alagad ng Panginoon, nakasulat yung pangalan nila sa aklat ng buhay. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Kasi pagka hindi ka kabahagi ng Ebanghelyo, hindi ka servant ng Diyos, o ang wakas mo, kamatayan, sabi rito, o ng Panginoong Diyos, o basahin ko sa inyo muli. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kay laya tungkol sa katwiran. O yun, laya ka sa aral, sa katwiran ng Diyos. Ano nga ang ipinubungan ninyo sa panahong yaon, sa mga bagay ngayon, ikinahiya ninyo, sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon, ay kamatayan. O kamatayan yung laya ka sa aral ng Diyos. Kailangan nyo you need the partaker the gospel and serve you to God. For your save and then your name is written in the book of life. Yun po yung kailangan ng tao para pumaligtas. Yung maging bahagi tayo ng aral ng Panginoong Yesus, sumusunod po tayo, ganun po. O, ito po sabi ng banal na kasulatan. Marami naman, kailangan maging, para masulat yung pangalan natin doon, o kailangan maging alipin tayo ng Diyos, bahagi tayo sa Ebanghelyo, ganun po.
Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kailangan yung alipin tayo ng Diyos, kabahagi tayo sa ebanghelyo, sa mga aral niya, sumusunod tayo, tapos naglilingkod tayo sa Kanya. Ito po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Kailangan maglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos, sa Panginoong Yesus. Babagi ka sa ebanghelyo para po maligtas. Maglilingkod tayo sa Diyos, masusulat yung pangalan sa langit. Sa aklat ng buhay. Ito po sa may 12 ng 1:26. Kung ang sino man tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. O yun o, pararangalan ka ng Ama. Pag naglilingkod ka, partaker ka sa ebanghelyo, bumahagi ka, o pararangalan ka. Sabihin, maliligtas ka nun pagka bumahagi ka sa ebanghelyo. Ganun po yung sabi ng ating Panginoong Yesus. Kailangan, sabi nga, kung saan ako naroon, doon din ang aking lingkod. Diba? Sabi ng Panginoong Yesus sa mga alagad. Yun, kailangan maglilingkod ka sa Diyos, pabahagi ka sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Kasi pagkahiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa, sabi niya O di ba, wala kang magagawa, para kang sanga na pinuputol o sinusunog sa labas ng bayan. Sabi ng Panginoong Yesus dito, ito sabi ng Panginoong Yesus dito sa 1, pagka hindi ka bahagi ng ebanghelyo, hindi ka sumusunod, o laya ka sa katwiran, ang wakas mo kamatayan nun, iagis ka sa apoy, sabi ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 1:15, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. O yun, wala kang magagawa, hiwalay ka sa Panginoon. Kailangan hindi kayo walay. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga masusunog. O masusunog ka pagka yung not you are partaker the gospel. Kailangan papartaker ka sa gospel tapos maging servant ka ng Diyos para pararangalan ka ng Ama ng Diyos. Ganun po. Sabi rin ng Panginoong Yesus dito sa may unang Samuel, sabi rito ng Panginoong Diyos din dito. Sa unang Samuel. Dito sa unang Samuel 2:30. Kaya't sinabi ng Panginoong Diyos ng Israel, aking sinabi na ang iyong sambayan at ang sambayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. Ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, malayo sa akin, sapagkat yaong nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin, at ang yaong humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan, o mawawalan ka ng kabuluhan yung hinahamak mo yung aral ng Diyos. Yung hindi mo siya pinararangalan, hindi ka naglilingkod sa Kanya, o mawawalan ka ng kabuluhan. Sabihin, hindi ka maliligtas. Para maligtas po yung tao, sumunod po tayo sa ebanghelyo, yung maging alipin tayo ng Diyos. Kasi, yung ginagawa nating kabutihan sa ating mga kapwa, hindi po makakalimutan ng Diyos yun. Gaya ng ginawa rito ni naglilimos siya rito, si Cornelio, naglilimos siya, hindi kinalilimutan ng Diyos yun. Inaalala niya yung mga mabuting gawa ng
tao pagka yung bumabahagi ka sa ebanghelyo, naglilingkod ka. Gaya dito si Cornelio, o nagbibigay siya ng mga abuloy o ganun, tumutulong siya sa kanyang kapwa kasi utos ng Diyos yun eh. Ito po sa Mega Wagis, uno patuloy. At may isang lalaki nga sa Cesare na nagngangalang Cornelio, senturyo ng pulutong na tinatawag na pulutong na Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nanalangin sa Diyos. At nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng oras na ikasyam na araw na pumapasok at napatungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos na nagsasabi sa kanya, Cornelio! At siya na pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano to, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay napailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. Ayun o, na inaalala ng Diyos yung gawa nating mabuti pagka yung sumusunod tayo sa ebanghelyo. O, gaya nito ni Cornelio, inaalala yung hindi nakakalimutan ng Diyos yun, yung bumabahagi ka sa ebanghelyo. O naaalala yun, maliligtas ka nung ibig sabihin pagka yung sumusunod ka, naglilimos ka, kasi kung may pera ka naman, o maglimos ka sa mga dukka o sa church, ganun po. Hindi po kinalilimutan ng Diyos yun, yung mga gawang mabuti ng tao. Yung paglilingkod sa kanyang pangalan. O tapos sabi ng banal na kasulatan dito sa Hebreo. Dito po sa Hebreo sa Isgis. Hindi kinalilimutan ng Diyos yun, yung paggawa ng mabuti, yung sumusunod ka sa aral niya. Dahil si Cornelio, naligtas yun kasi naglilimos siya, palagi siyang nananalangin sa Diyos, tapos sumasamba siya, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan din dito, sa Hebreo sa Isgis. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Ayun o, yung tumutulong ka sa mga banal, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, nagdo-donate ka, ganun. O tumutulong ka rin sa mga dukha. Hindi po nakakalimutan yun kasi yun yung mga commandment ng God, yung pagtulong sa kapwa at saka sa mga naglilingkod sa church, tumutulong ka. Hindi niya kinalilimutan yun, yung mga pagsunod, yung mga gawang mabuti. Yung magpainom ka nga lang ng tubig sa alagad ng Diyos hindi niya kalilimutan yun. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Yung magbigay ka ng tubig, hindi mawawala ang yung ganti sa langit, sabi ng Panginoong Yesus. Bigyan niyo akong pambili ng tubig, hindi na kayo, di ba? Ito sabi ng Panginoong Yesus dito, hindi mawawala ang ganti mo sa langit, painumin mo ng tubig yung mga alagad ng Panginoon na nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Mateo 10:42. At sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Magpainom ka lang ng tubig sa mga naglilingkod sa Diyos Hindi mawawala yung ganti mo. Ganun. Hindi kinalilimutan ng Diyos yun, yung mga ginagawa nating mabuti, yung pagsunod sa Kanya. Ang wakas po ng pagsunod sa Kanya, buhay na walang hanggan po yun. Masusulat yung pangalan natin sa langit. Ganun po, masusulat yung pangalan natin sa langit pagka yung
Kasi hindi kinalilimutan natin yung kinalilimutan ng Diyos yun, yung mga ginagawa nating mabuti. Alam ng Diyos yung istorya po ng tao kung ano po yung ginagawa natin. Ang wakas ng pagsunod sa utos ng Diyos, buhay na walang hanggan po yun. Kailangan babahagi tayo dun sa ebanghelyo para maligtas po tayo. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, ang wakas ng pagsunod sa aral ng Diyos, buhay na walang hanggan. Ito po sa Roma. Kailan babahagi tayo sa ebanghelyo, maglilingkod tayo sa Diyos. Ang wakas nun, paglilingkod sa Diyos o buhay na walang hanggan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Pag naglilingkod ka sa Diyos, sumusunod ka, ang wakas mo, buhay na walang hanggan. Ito po sa sa 6 ng Roma 22. Tatapat ngayong mga laya kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kaya mayroong bunga na sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. O buhay na walang hanggan yung pagsunod sa utos ng Diyos Sabi, masusulat yung pangalan mo sa langit nun. Pagka yung sumusunod ka sa mga utos ng Diyos kasi alipin ka ng Diyos. Ang wakas mo, buhay na walang hanggan, yung paglilingkod po sa Diyos yun. Masusulat yung pangalan niyo po sa langit. Masusulat yung pangalan natin sa langit. Ang wakas nun, buhay na walang hanggan. O basahin ko sa inyong muli rito. Sa Roma 6:22. Tatapat nga mga laya kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kay mayroon inyong bunga sa ikababanal. At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. O ang ikababanal pa na nagpapakabanal tayo, no? Ang wakas pala nun, o buhay na walang hanggan. Ganun po, masusulat yung pangalan natin pag sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Ganun. Babagi po tayo sa ebanghelyo. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Maraming mga kaloob ang Diyos, di ba? Maraming siyang kaloob na pinagkaloob sa tao kung ano yung kakayaan natin, yun po yung gagawin natin. Ako naman, kakayaan ko makapagturo kayo kung kakayaan nyo naman magbibigay kayo, ganun po sa mga lingkod ng Panginoong Yesus. Kasi hindi lahat, iba-iba kasi ang kaloob natin, iba-iba yung bahagi natin sa Diyos ganun. Babahagi ka sa mga kaloob ng Espiritu. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi yung mga ginagawa nating kabutihan, di po nakakalimutan ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, kasi may iba-iba tayong binibigay ng Diyos na ministeryo, di ba? Ito po sa Roma 12:6. At yamang may kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manghula tayo ayon sa sukatan ng ating pananampalataya. O kaya kung kaya-kayaan ko raw manghula o magturo yun, ganun. O kung ministeryo, gamitin natin ng ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Yun, babahagi ka doon kung ano yung kaloob na kakayahan mo. O umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Yun, kailangan mayaman ka, magkaloob ka. Kung may kakayahan ka namang magbigay, magbibigay ka sa mga servant ng God, sa mga kaya sa mga duka, ganun po. Kung ano yun. Kasi mga iba-ibang kaloob yung tungkulin ng mga servant ng Diyos Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahabag ay magsaya. Yung mga kaloob to ng Espiritu, kung ano yung kakayahan mong gawin, yun, yung gagawin mo. O kaya mayaman ka, di magbigay ka sa mga servant ng God, o kaya sa mga di ba? O kaya may kakayahan ka magturo, di magturo ka,
O ganun po. O kaya may kakayahan kang umawit, o di umawit ka, ganun. Basta yung mga ginagawa nating kabutihan, hindi po nakakalimutan ng Diyos yun, yung bahagi tayo ng Ebanghelyo. Gaya rito si Apostol Pablo, bumahagi lang din siya sa Ebanghelyo. Ito po sa bumahagi siya sa Ebanghelyo, kaya siya, ligtas po si Apostol Pablo kasi sumunod siya sa Ebanghelyo o naging tagapagturo siya. O ito po sabi ng banal na kasulatan dito, bumahagi siya sa Ebanghelyo. O bumahagi lang, meron naman diyang iglesia naman daw, sila daw yung tunay na church. Ito nga, si Apostol Pablo bumahagi lang, di ba? Pero may mga bulahan dyan, sila daw yung original church, Ito nga, mismo si Apostol Pablo, bumahagi lang Kasi nga yung original church, yung tinayo ng Panginoong Hesus, yung first era, ganun po. Ito si Apostol Pablo, bumahagi lang sa Ebanghelyo din siya. Ito, kaya si Apostol Pablo, ligtas po si Apostol Pablo. Dito po sa unang Korinto 9:23. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y makasamang makabahagi nito. Ayun bumahagi siya sa Ebanghelyo. Naging tagapagturo si Apostol Pablo, di ba? Gaya ng mga apostol na iba, bumahagi din. Nakasulat yung kanilang pangalan sa langit. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi nakasulat yung pangalan nila sa langit. Kasi bumahagi sila sa Ebanghelyo. Naging tagapagturo yung mga apostol. Ito sabi ng banal na kasulatan. Para masulat yung pangalan kasi sa langit, kailangan babahagi ka sa pagsunod sa Ebanghelyo, sa utos ng Panginoong Yesus, para masulat yung pangalan sa langit, sa aklat ng buhay. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, sa Lucas 10:20. Gayumay, huwag ninyong ikagalak ito na ang Espiritu ay nagsusuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong pangalan sa langit. Nakasulat yung pangalan sa langit kasi servant sila ng Diyos, yung mga apostol. Ganun po, para masulat yung pangalan natin sa langit, maging servant tayo ng Diyos. Kung ano yung kaloob na kakayaan natin, maglingkod tayo sa Diyos. Ganun, mag-ialipin tayo ng Diyos para masulat yung pangalan sa langit. Ganun po, gaya rin dito sa sa may Pilipos, naging, sabi rito sa Pilipos, yung kanilang pangalan, nakasulat din sa langit, dito po sa 4:3, kasi nakasulat sa aklat ng buhay yung kanilang pangalan. Dito po sa Pilipos 4:3. Pinamamanig ko rin naman sa inyo, tapat na kasama sa pagtulong, na inyong tulungan ang mga babaeng ito. Tutulong kayo sapagkat sila'y nangaral na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay sa aklat ng buhay. Nasa aklat ng buhay yung pangalan nila, yung bumabagi sa Ebanghelyo, yung sumusunod. Kung ano yung kakayaan nating mga makagawa sa mga aral ng Diyos, yun po yung gagawin natin. Yung mga mayayaman nga, di ba, inuutusan ng Diyos na maibigin sa pamamahagi. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kung ano po yung kakayahan natin, yun po yung gagawin natin na sa utos ng Diyos. Mayaman ka, di magbigay ka. Ganun, kung kaya mong magministeryo, manghula ka, kayaan mo. Kasi utos sa mga may kakayahan, di ba? Kung sa pagbibigay, magbigay, di ba? Sabi nga, ito nga sa mayayaman, kung mayaman ka, magbigay ka sa mga dukha o kaya sa mga servant ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito.
sa may unang Timoteo 6:17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Na huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsiyaman sa mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. O yun, yung mayayaman, yung may kakayahan, yung mga may pera, o maibigin dapat sila sa pamamahagi, ganun. Sa mga dukha, sa mga servant ng Diyos, o ganun. Yun po, hindi nakakalimutan ng Diyos yun, yung mga mabubuting gawa. Yung sumusunod ka sa Ebanghelyo. Ganun po. Kung ano po yung kakayahan natin. Para yung pangalan natin, masulat dun sa aklat ng buhay, dun sa langit. Diba? Gaya ng mga apostol, nakasulat yung pangalan nila sa langit, di ba? Kasi yung mabuting gawa, yung pagsunod sa utos ng Diyos, hindi niya po nakakalimutan yun, yung mga mabuting ginagawa natin, hindi po. Yung sumusunod ka, alam kasi ng Diyos yun yung sumusunod ka, hindi niya nakakalimutan yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, hindi niya nakakalimutan yung mga gawang mabuti ng tao. Dito po sa 8:7 ng Amos. Ito po. Sa Amos 8:7. Ang Panginoon ay sumumpa alang-alang sa karilagan ng Jacob. Tunay na hindi ko kalilimutan kailanman ang aliman sa kanilang mga gawa. O yun, hindi kinakalimutan ng Diyos yun, yung mga gawa nating mabuting itinutulong sa kapwa na mahihirap o kaya sa mga servant ng Diyos o hindi po kinalilimutan ng Diyos yun. God bless po, yun po yung ating paksang natapos. Our topic for tonight is done. Thank you for joining this, for watching this, the message of God. Our topic is done is how to written the name, the book of life, the heaven. Our topic. O para for the written, the name in the book of life need to partaker the gospel and serve to God. Is this for sure you the salvation and you end of the servant of God, you have a everlasting life according the Holy Scripture. Romans 6:22. Yun po, yung end of the serve to God. Ang wakas po nun, buhay na walang hanggan, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Sa may Roma 6:22. Ganun po, kailangan maging servant po tayo ng Diyos. Babagi po tayo sa Ebanghelyo para po ay maligtas, masulat yung pangalan sa langit. God bless po. Thank you. Bye, joining. Thank you for joining. God bless. Ingat po. Be careful to everyone.